Wala akong alam sa sinasabi mo. Sagot ni Angela kay Danny bago mabilis itong tinalikuran, ngunit sinundan siya nito. Hindi niya nagawang makalayo dahil agad nitong nahagip ang kanyang braso. Let go of my arm, Danny. This conversation is over. Gusto ko na magpahinga, sabi niya sa matigas na tono. Ipiniksi niya ang brasong tanga nito, ngunit hindi pa rin siya nito binibitawan. You're not tired, Angela. You're just trying to escape from me. Anitong nakangisi pa. Napabuntong hininga siya. Hindi mapaniwalaan kung paanong kaibilis magpalit ng mood nito. Sa isang minuto'y galit ito at sa sumunod naman ay paglalaruan siya ng mga pilyong ngiting iyon. Please, let me go. May halong pakiusap ng sumunod niyang sinabi. Natatakot siyang baka kung magtagal pa ay muli na namang matunaw ang depensang pilit niyang pinangahawakan dahil ang tumayo lang sa tabi nito ay isa ng nakakapanabik na karanasan. You never fail to amuse me, Angela. Anitong nakangisi. From a wild goose to an innocent swan. Kung hindi kita kilalay baka napaniwala mo ko. You're talking in riddles, Danny. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo. Ganti niyang nilangkapan ng sarkasam. Paano maintindihan kung ayaw mo intindihin? Isang piksipan ng kanyang braso at nakawala si Angela mula sa pagkakahawak nito. Sinamantala niya na sandaling itong matigilan. Malalaking hakbang lumayo siya kay Danny. Sa pagkakataong iyon, tiniyak niyang hindi na siya nito aabutan. Habol ni Angela ang hininga nang pumasok sa kanyang kwarto. Animo ay hinahabol siya ng halimaw nang hindi halos magkandatuto sa paglock ng pinto. Nang makaupo sa gilid ng kamay, hinaplos niya ang daliri ng mga labing hinagkan ni Danny. Pakaramdam niya nakalapat pa rin doon ang mga labi nito at nalalasahan pa rin niya ang tamis ng halik ng kanilang pinagsaluhan. Humiga siya sa kama na walang ibang nasa isip kung hindi ang lalaki. Halos araw-araw sa loob ng 7 taon ay pinangarap niyang muling madama ang pag-ibig nito. Maging ang mga yakap at halik na kanilang pinagsaluhan noon ay labis niyang pinanabikan. Ngunit bakit ngayong nangyari na wala siyang madamang kaligayahan? Ang tanging nadarama niya ay takot at pagkalito. Dahil kaya sa pinaparamdam sa kanya ni Danny na wala na itong pag-ibig na maibibigay at ang namagitan sa kanila udyok lamang ng tawag ng laman. Isang paraan upang maisakatuparan itong hinahangad na paghihiganti. Bago pa namalayan ni Angela ay tumutulo ng luha sa gilid ng kanyang pisngi. Dumapa siya at sinubsob ang mukha sa unan. Tinanong niya ang kanyang sarili kung anong kanyang naging kasalanan para parusahan ng ganoon. Bakit kailangan siyang magdala ng karma, gayong hindi niya ginustong malaglag ang sanggol na naging bunga ng kanilang pag-iibigan. Kung meron mang dapat parusahan ng Diyos ay ang mama niya yon, hindi siya. Ang naging pagkakamali niya lang ay masyado siyang nagtiwala dito. At bakit nga hindi? Ni sa hinaga pa hindi niya naisip na magagawa yun ito sa kanya. Bago yun ay buo ng paniniwala niyang ang isang ina hindi maaaring gumawa ng isang bagay na makakasakit sa kanyang anak. Inakala niyang lahat ng ina ay kapakanan ng anak ang pangunahing prioridad. Subalit ibang pakahulugan ito sa kapakanan. Para dito, ang magandang kinabukasan na hindi niya makakamit kung magdadalang tao siya sa edad na 16. Kaya ginawa nitong lahat upang mawalang kanyang sanggol. Hindi man lamang nito isinaalang-alang ang kanyang damdamin. Hindi man lang nito inisip na sa ginawa nito ipinagkait nito sa kanya ang habang buhay na kaligayahan. At ngayon siyang sinisisi ni Danny sa ginawa niyang pagtalikod dito. Paano pa kapag nalaman itong pagdadalang tao niya noon at ang nangyari sa bunga ng kanilang pagmamahalan? Marahil ay tuluyan na siya nitong kamumuhian. Marahil ay hindi na siya nito mapapatawad pa. I'm sorry, Danny. I thought I knew what's best for you, for both of us. Nang piliin ko manahimik tungkol sa relasyon nating dalawa, I was afraid for you then. Isinatinig ni Angela ang nilalaman ng kanyang isipan sa pagitan ng paghikbi. Nagsimulang mabasa ng kanyang luha ang unan. Kasabay din nun, binalikan niya sa isipan ang alaala ng matamis / mapait nilang nakaraan. 7 years ago. Kunot ang noong pinagmasdan ni Angela ang kanyang kabuuan sa full-length mirror na nakadikit sa closet. 15 anyos pa lamang siya. 3rd year high school sa isang exclusive school for girls pero ang katawan niya ay katulad ng isang ganap na dalaga. Maagang nagkahubog ang kanyang dibdib kaya kinailangan na niyang gumamit ng bra habang ang mga kaklas at kaibigan niya ay nagsusuot pa rin ng kamison. Mula sa pagkakaharap sa salamin ay tumagilid siya bagamat makinis at mahubog ang kanyang katawan. Ay nalilito pa rin siya kung dapat niyang ikasaya iyon. Hindi pa rin niya maunawaan kung paano kikilos ng tama.
Pakiramdam ni Angela isa siyang teenager na nakakulong sa katawan ng isang full-grown woman. Dahil doon ay nagmumukha siyang ate kapag kasamang mga kaibigan at dahil din doon kaya madalas na pinipili niyang magsolo kaysa makisalamuha sa karamihan. Angel, your father is here! Pinutol ng pagtawag ng kanyang inang ginagawa niyang pagsusuri sa sarili. Mabilis lang ako mama, sagot niya at nagmamadali ng sinutang shorts at t-shirt. Bago tuluyang lumabas ng kwarto ay tinali pa niyang buhok sa isang ponytail. Talaga bang ayaw mong sumama sa party ng anak ni Governor Garcia mamaya? Bungad na tanong nito sa kanya nang buksan niyang pinto. Alam mo namang wala akong hilig sa mga party mama. Saka para lang sa matatanda yun. Ano naman ang gagawin ko doon? Magmumukmuk sa isang sulok habang nakikipagsosyalan kayo. I'm sure may mga kaedad mo nang dadalo din sa party. Anitong patuloy sa pangungumbinsi. Mga anak ko apo ni Governor. Mas gusto sana namin na yung papa na makasama ka sa mga ganitong pagtitipon para makilala ka ng mga tao. Lumabas din ang totoo, sabi ni Angela sa sarili. Nais siyang isama ng ina, hindi para sa kanyang kasiyahan, kundi para sa pride nito. Kung sa bagay, ano pa bang bago? Bata pa siya para na siyang manikang dinidisplay nito. Her Lola Soledad would always tell her that she was her mother's great pride and joy. Alam niya isang bagay yun na dapat niyang ipagmalaki. Pero ang pangunahan siya nito sa kanyang mga desisyon sa halos lahat ng bagay ay hindi na niya nagugustuhan. She was 15 for Christ's sake. Hindi man lang ba siya nito hayaang maging masaya sa sarili niyang paraan? I'll just stay here with Lola Soledad mama, pinal na sagot niya. Pababa na sila ng hagdan ng mga sandaling iyon. Narinig ni Angela na bumuntong hininga ang kanyang ina. Alright, kung talagang ayaw mo sumama hindi na kita pipilitin. Pero hindi na ako papayag na hindi ka sasama sa birthday ni Congressman Fernandez sa susunod na Sabado. Hindi rin pala ako nakaligtas, mahinang sabi niya kasabay ng buntong hininga. Para matapos na lang ang usapan ay tumango siya. Iisip na lang siya ng paraan kung paano iiwas sa pangungulit ng ina sa susunod na Sabado. Nang sapitin nilang komedor ay inabutan niyang nanananghalian ng kanyang ama. Pero hindi ito nag-iisa doon. Nakaupo sa kanan nitong isang lalaking sa tansya niya ay matanda lamang sa kanya ng mga 2 o 3 taon. Nang mapagmasdan niya itong mabuti ay narealize niyang gwapo to at nang ngumiti ay kasama ring ngumiti ang mapang-akit na mga mata. Hi papa! Bati ni Angela sa ama sabay halik sa pisngi nito. Hello sweetheart, how is my precious daughter? Nakangiting tanong nito. I'm fine. Nasabi ko na sa mama na hindi ako sasama sa party ni Governor ha? I hope it's okay with you. Naglalambing na sabi pa niya. Pagkatapos na ipinukol niya ng mapang-usisang tingin ng lalaki sa kanan nito. Who is he papa? Ah, siya nga pala iha. This is Danny. Apo siya ng dati nating katiwala sa palayan natin sa San Pablo. Siguro natatandaan mo pa si Mang Modesto, yung nagsasakay sa'yo sa likod ng kalabaw nung maliit ka pa? Yeah, I remember. Kamusta na si Mang Modesto? Patay na siya, Angel. At dahil hulila ng lubos itong si Danny ay nagpasya kung isama na siya dito. Bago mamatay ang kanyang lolo na ipangako kung tutulungan ko siyang makapag-aral sa kolehiyo. Isasali ko siya sa aking scholarship program. Napag-usapan na namin to ng iyong mama. Pagkasabi nun sinulyapan itong kanyang ina. That is nice, sabi niya't muling sinulyapan si Danny. Nakita niya sa mga mata nitong paghahangang inuukol nito sa kanyang ama. Kaya naman nagpapasalamat ako ng marami, Mayor, at pinapangako kung hindi kayo magsisisis na ipinagkaloob niyo tulong. Anito sa kabila na obvious na pagiging mahiyain ay napapanatili ang confidence sa sarili. May himigan sa tinig ni Danny ang katiyakan sa bawat salitang binitawan. I know, iho. Sagot naman ng papa niya. At natitiyak ko rin kagaya ka ng iyong lolo, masipag at mapagkakatiwalaan. Salamat po, Mayor. Ituring mong iyong tahanang ito, Danny. Kumain ka ng kumain. Huwag kang mahihiya. Oo nga naman, iho. Sabad ng mama niya't lumapit sa tabi ng asawa. Pero katulad ng ibang mga kasama mo dito, ay kailangan mo rin sumunod sa mga house rules. Unang-una ko nang ipinagbabawal ang pag-inom ng alak sa bahay na ito nang walang okasyon. Tatandaan ko po, ma'am. Si Aling Mameng nang bahalang magpaliwanag sa'yo ng iba pa ha? Asawa siya ng driver namin si Mang Dadu. Anito tinurong matandang babaeng pumasok mula sa kusina. Ang maliit na bungalow sa likod ng tutuluyan mo. Yun ang nilaan namin para sa mga kasama namin dito sa bahay. Nakakaunawang tumango si Danit pagkatapos ay inacknowledge ang presensya ni Aling Mameng. Pagdakay binalik nitong pansin sa pagkain habang sa pagitan ng pagsubi panay ang tingin sa kanya.
May kung ano sa mga ngiti nito na nagpabilis ang tibok ng puso ni Angela. She couldn't help but return his smile. At yun ang naging simula ng kanilang mabuting pagtitinginan. Nag-iisang anak ni Lolo Destong tatay ko. 13 anyos ako nang masawi sila ng nanay sa aksidente sa dagat. May pupuntahan silang kasalan sa isla ng Lubang nang tumaob ang bangkang sinasakyan nila. Naiwan ako sa pangangalaga ni Lolo. Kwento ni Danny ng usisahin ni Angela ang tungkol sa mga magulang nito. Sinamahan siya nitong mga bayo ng hapong iyon matapos ang may kalahating oras na paglilibot ay niyaya niya itong mamahinga sa lilim ng malaboy na punong mangga. Mula doon ay tanaw nila ang paanan ng Mount Makiling. Sa ganda ng tanawin ni mistulang isang buhay na larawan ng lugar. "I'm sorry," sabi niya. "Okay lang, tanggap ko nang nangyari. Wala naman ako magagawa kung magmumukmuk ako, di ba? Hindi na may babalik ang buhay ng aking mga magulang. Kaya dapat ako matutong mabuhay na mag-isa. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Nandito ka na sa amin. Napapansin ko nga masyadong malapit sa yung papa ko. Siguro dahil sabik siya sa isang anak na lalaki. Hindi na kasi pwedeng manganak ang mama. Dahil nagkaroon siya ng diferensya sa matris na ipinanganak ako. Maswerte ka. Kompleto pang mga magulang mo. Gusto mo ba ng mangga? Ikukuha kita." Bago pa makasagot si Angela ay nakatayo na ito mula sa kinuupo ang ugat ng mangga at mabilis na nakaakyat sa puno. "Dahan-dahan, Danny, baka mahulog ka." Paalala niya ng tingalain ng binatilyo. "Sanay ako umakyat sa puno." Tila pagyayabang nito. Tinulay nito isang malaking sangat pinitas ang isang buwig ng bunga. "Saluhin mo para wag madumihan." Bilang pagsunod ay niladlad niyang laylayan ng suot na maluwang na palda. Binigay niya hudyat kay Danny at inuhulog nitong mga mangga. Tagumpay niya nasalo ang mga yon. "I think these are enough, Dan. Bumaba ka na't baka mahulog ka dyan." Sabi niya na makitang pumaitas pa ito sa paghahanap ng iba. "Tama na to. Hindi naman natin kayang ubusin. Ang ganda dito sa tuktok, Angel. Kitang-kita kong kaparangan," sigaw nito. "Pati yung bahay Kastila niyo napakaganda." "Bumaba ka na nga dyan. Huwag kang madaya, pwede?" Nagtatawang sigaw din ni Angela. Nakatingala habang hawak sa kamay ang isang buhig na mangga. "Gusto mo tulungan kitang umakyat? Huwag na, baka mahulog lang ako. Pag nagkataon, ikaw ang malalagot sa mama. Sasabihin niya pinabayaan mo ko." "Oo nga pala, no? Sige, bababa na ako." Nakangiti siya habang hinihintay na makababa si Danny. Ekspertong ito sa paglalambitin sa mga sanga, mukhang nagpapasikat at totoong kinilig siya sa paghanga sa kakayahan nito. Ilang di pa na lang ang taas nito para tuluyang makababa nang biglang mabali ang sangang tinutuntungan nito. Mulagat siyang napasigaw nang babala ngunit huli na. Kasabay nun ay nahulog na parang bunga si Danny. "Oh my God!" Bulalas ni Angela at mabilis na nilapitan ng binatilyo sa kinabagsakan nito. Nakatihaya si Danny sa damuhan ng mga braso'y nakadipa. Nang makita niya nakapikit ito'y lalo siyang kinabahan. Agad siyang lumuhod sa tabi ng binatilyo at hindi magkanda tutong kinapa ang buo nitong katawan. Hinahanap kung aling bahagi ang nadisgrasya. Tinapik-tapik niya ito sa pisngi sa pag-aakalang nawala ng malay. Nang hindi pa rin ito nagmumulat ng mga mata ay napaiyak na siya sa labis na takot at pag-aalala. Nanlulumong na pasalampak si Angela sa damuhan. "Sinabi ko na kasi sa'yo huwag ka nang umakyat eh," sabi niya nang dali ng ulo nito sa kanyang kandungan. "Ano ngayon ang gagawin ko?" "Buhay pa ako, Angel. Huwag mo na akong iyakan." Makaraan ng ilang sandali bulalas nito sa naaaliw na tono. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tunghayan nito't makitang nakangiti sa kanya. Pinagtatawanan siya. "Oh you, hindi mo ba alam na gusto ko nang himatayin sa takot? Pagkatapos pagtatawanan mo lang pala ako." Inis na bulalas niya. Walang babalang bigla siyang tumayo, knocking his head on the ground. "Aray ko po," ani Danny. Himas-himas itong likod ng ulo nang bumangon. "Ikaw naman, hindi ka na mabiro." Nakapamewang na hinarap niya ito. "Biro? Tama bang takutin mo ko? Akala ko talaga hinimatay ka na." "Sorry na, paghingi nito ng paumanhin. Nakakatuwa ka kasing biruin eh. Lalo na kapag nagagalit ka, lalo kang gumaganda." Pinalis ni Angela ang kamay ni Danny nang tangkaing hawakan ng kanyang pisngi. Ipinakita niyang hindi siya ganun kadaling suyuin, pero ang totoo ay natatakot lang siya sa damdaming pinukaw nito sa kanya. Nagsimula siyang humakbang patungo sa kinaroroonan ng kabayo. Sa palagay niya mas mabuting bumalik na sila sa bahay bago pa mangyari ang kinatatakutan niya.
Mag-iisang buwan na rin sa kanila si Danny at sa loob ng maikling panahong iyon ay agad siyang napalapit sa isa't isa. Hindi lang niya binibigyang pansin pero ramdam niyang lihim na damdaming inuukol nito sa kanya at hindi niya may tatatwang ang damdamin niya tumutugon. Sa harap ng lahat ay matalik lamang silang magkaibigan. Nagtuturing ang parang magkapatid pero kapag sila na lamang dalawa ay malakas ang pakiramdam niyang higit pa doon ang nais sa kanya ni Danny. Sandali lang, Angel. Anito na umagapay sa kanya, tila hindi na kontento at hinawakan siya nito sa braso hanggang sa tumigil siya sa paghakbang. Sige na, hindi na ako galit sa'yo, sabi niya sa pag-aakalang yun pa rin ang dahilan. Huwag mo na lang uulitin, okay? Hindi ito nahawa sa masayang disposisyon niya, bagkus ay nanatiling seryoso. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Tanong ni Angela na nakaramdam ng pagkailang sa matamang pagtitig ni Danny sa kanya. Nangunot ang kanyang noo kasabay ng pagbangon ng kuryosidad. Gusto kong sandali itong natigilan na para bang natatakot sa tinig ang nasa isip ng mga sandaling iyon. Narinig niya na mapabuntong hininga to. Gusto mong ano? Tanong niyang sumasal ang kaba sa dibdib. Isang tingin lang sa mga mata ng binatilyo at nahuhulaan na niya ang nais nitong sabihin, ngunit higit na importante ang kumpirmasyon. Gusto kong malaman mo na. Humigpit ang hawak nito sa braso niya. Mahal kita, Angel. Alam kong hindi ako nababagay sa'yo pero hindi ko na kaya magkunwari. Nang una pa lang kitang makita ay umibig na ako sa'yo. Danny! Nanula sa mga labi niyang pangalan nito. Ngunit maliban doon ay wala na siyang masabi o mas tama sigurong sabihin na hindi niya alam kung ano magiging reaksyon. Ilang linggo na naglalaro sa isipan ni Angela ang bagay na yon, hindi na ikaila sa kanya malakit na titik ni Danny. Ang pag-aalala, ang pakikipaglapit, ang pagsunod ng may pagmamahal sa bawat iutos niya. At sa lahat ng yon ay matamis ng ngiting sinusukli niya. Sa hindi obvious na paraan ay naipakita niya kay Danny ang kanyang pagmamalasakit. Sa paraang hindi mahalata ng mga magulang ay naikintal niya sa isipan ng mga ito ang mga nakitang kabutihan sa pagkatao ni Danny. Ginatungan niyang idea ng kanyang ama na hindi ito magkamali sa gagawing pagtulong sa binatilyo. Mahal kita, Angel. Ulit nito. Hindi ako umaasang mamahalin mo rin ako pero importante sa akin ay naipahayag ko sa iyong nasa sa loob ko. Nanatiling tikom ang bibig ni Angela dahil sa pangambang baka ibisto niyang kanyang sarili. Daman niyang mahal din niya si Danny at wala siyang pakialam kung langit o lupa man ang agwat ng katayuan nila sa buhay. Ang tanging pumipigil sa kanya para ipahayag ang damdamin ay ang mabilis na kaganapan ng mga pangyayari. Ayaw niyang isipin itong isa siyang cheap na babae o easy lang. Naisip din ni Angela, paano kung lahat ng sinabi nito isa lamang malaking kasinungalingan? Sana'y huwag kang magalit sa sinabi ko, huwag mo ring isipin na sinasamantala kong kabaitan mo o nais lamang kitang gamitin. Totoo ang lahat ng sinasabi ko, Angel, mahal kita. Nagdaan pa ang mahabang katahimikan bago niya nakuhang kumawala sa tila mahikang bumabalot sa kanyang katauhan ng mga sandaling iyon. Tayo na, Danny. Sabi niya't sa pagkakataong iyon ay sinulyapan lamang ang braso niyang hawak nito. Hindi siya pumiksi pero kusa siya nitong binitawan. Baka hanapin na nila tayo. Gusto ko lang marin na hindi ka nagagalit sa akin dahil sa pinagtapat ko sa'yo. Anito sa nakikiusap na tono. Nababuntong hininga si Angela pagkatapos sa isang matamis ng kiting pinagkaloob dito. Nakita niya nagliwanag ang mukha ni Danny. Marahil ay sapat ng ngiti niya bilang kasagutan. Angel, marahan ang ginawang paghawak ni Danny sa kanyang kamay nang iabot niyang renda ng kabayo. Muli kumabog ang kanyang dibdib sa tila mumunting siklab na nararamdaman niyang gumuhit sa kanyang kaibuturan. Sa pagkakataong iyon na hindi niya magawang tumingin ng diretso sa binatilyo dahil tuwing gagawin niya ay nakadarama siya ng kakatuwang kilig dulot ng mapang-akit itong mga mata. Bakit? Tanong niyang tinuon ng pansin sa itim na stalyon na katabi lamang sa kulungan ng puting kabayong niregalo sa kanya ng ama. Yun din ang madalas niyang sakyan tuwing mga gabayo tulad ng ginawa niya ng araw na yon. Luluwas na ako ng Maynila sa isang araw. Hindi pa pwedeng ngayon ko na malaman ang sagot mo? Tanong nito sa seryosong tono. Napangat ang kilay niya sa narinig. Hindi ba't napakabilis naman yata? Kanina ka lang nagtapat. Gusto mo nang malaman ang sagot ko? Bakit pa natin patatagalin? Dagdag ni Danny at pinisilang palad niya. Dalawang bagay lang naman ang pwede kong asahan, hindi ba? Oo at hindi lang ang isasagot mo. Ganun ba kadali yun? Bulalas ni Angela kasabay ng marahang pag-iling.
Hindi niya alam kung matatawa o maiinis sa pagiging agresibo nito. Mahal mo ba ako? Tanong nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Ano bang klaseng tanong yan, Danny? Huwag mo naman ako madaliin. Hindi ka na ba pwedeng maghintay? Siguro naman uuwi ka dito sa darating Sabado. Total, ay enrollment pa lang naman, hindi ba? At kung pasok ka naman tuwing ikalawang linggo, right? Ibig mo sabihin, maghihintay pa ako ng Sabado bago ko malaman ang sagot mo? Tanong nito na baka sa tonong pagkainip sa idea. Hindi naman natin kailangang magmadali, hindi ba? Ani ang nangungumbinsi. Nang magangat siya ng mukha ay nakita niya sa mga mata nitong magkakahalong damdamin. Nangingibabaw doon ng frustration at pagkadismaya. Baka ito pwedeng kumumbinsi sa'yo. Ani to habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay walang babalang hinapit siya ni Danny sa bayawang at hinagkan ng kanyang mga labi. Hindi niya nagawang pumikit dahil sa labis na pagkabigla at kahit nang matapos ang halik ay nanatiling mulagat ang kanyang mga mata. Pwede ka na ba ngayon magdesisyon? Tanong nito't maso yung nilandas ng dulong hintuturo nito ng kanyang pisngi. Baba at ilong, napakurap si Angela habang nanatiling nakaawang ang mga labi. Nag-init ang kanyang mga pisngi sa magkahalong pagkapahiya at sensasyong sabay niyang nararamdaman. Yun ang kanyang unang halik. At totoo palang sinasabi ng kanyang mga kaibigang nakaranas na noon, matamis ang unang halik kong kaloob ng lalaking minamahal. Ano, gusto mong ulitin natin? Tanong nitong pilyong ngiting naglalaro sa mga mata. Nangakmangahagan siya nitong muli ay saka pa lamang siya nakabawi sa pagkabigla. Agad ay tinukod niya sa dibdib nitong kanyang mga kamay. Gustuin man niya walang katagang nalulas sa mga labi niya. Magkagayon man ay wala siyang galit na nararamdaman para kay Danny. Ang nasa dibdib niya ay pananabik sa isang bagong karanasan. Mula na magkaisip siya ngayon lang siya nakadama ng affection sa isang lalaki at sa maikling panahon ay natitiyak niyang iyon ang tinatawag na pagmamahal. Ang gusto ko lang malaman ay kung mahal mo din ako, Angel. Nito nagsusumamo. Nang umabante ito'y humakbang naman siya paurong. Danny! Naramdaman niyang nasusukol na siya at kung magtatagal pa ay hindi malayong mabisto din itong kanyang damdamin. Please, napabuntong hininga si Angela bago maya-may nagdesisyon. Okay, sumusukong niya sabi. Mapapanatag na bang loob mo kung bibigyan kita ng pag-asa? Ilang sandalitang tumitig sa kanyang mga mata na para bang sinasalamin doon ang katapatan ng kanyang sinabi. Maya-maya pa'y ngumiti ito. Sa palagay ko'y sapat na sa akin yun. Good, thank you. Tumango siya at pansamantalang iwinaksi sa isipan ang nangyari. Pagkatapos nun ay nagmamadali na siyang lumabas ng kwadra. Nagpasalamat si Angela na hindi na siya nito sinundan pa. Iha, bakit ka nagmamadali? Tanong sa kanya ni Lola Soledad na muntik pa niya itong mabangga nang itulak niyang pinto sa kusina. Kausap nito ng sandaling yun si Aling Maming, ang kusinera at katiwala nila. At marahil ay nasilip nito sa screen ng pintong pagdating niya kaya binalak siyang salubungin. Akmang bubuksan itong pinto ng itulak niya. Oh, I'm sorry Lola. Bulalas ni Angela tagad na nagdahilan. Nakalimutan ko kasi na may hinihintay nga pala akong tawag. Ramdam niyang pag-iinit ng kanyang mga pisngi, dulot pa rin ang pangahas na halik ni Danny. At pakiwaring niya ay malalaman na matandang nangyari sa loob ng kwadra, oras na tumingin siya sa mga mata nito. Agad niyang ibinali ang mukha sa ibang direksyon. Saan ba kayo nanggaling ni Danny? Kanina ka pa hinahanap ng iyong mama. Nagpasama ako sa kanyang mamasyal, Lola. Here, nilapag niya sa ibabaw ng kahoy ng mesang isang buwig na mangga. Nahulog pa si Danny sa pagkuha ng manggang iyan. Nilangka pa niya ng tawang sinabi upang ilayo ang usapan sa pag-uusisa nito. Diyos mio, mga batang ito! Bulalas ng kanyang abuela. Kamusta naman si Danny? Genuine ng pag-aalalang nakabaka sa mukha nito. He's fine, sabi ni Angela sa magaan pa ring tono. Kinublin niyang uneasiness sa pagiging masaya. Not a broken bone, I guess? Batang ito at pinagtatawanan mo pa yung tao. Inutusan mo ba siyang umakyat sa puno? Yun nga Lola hindi ko naman siya inutusan. Bigla na lang siyang umakyat sa puno. Ay naku, muntik na nga akong himatay na mahulog siya. Mabuti na lang at sa damuhan ng binagsakan niya. Nakita niyang mapailing abuela habang si Aling Maming ay napapangiti din. Nang matiyak ng epekto ang kanyang palabas ay nagpaalam na siya sa dalawa. Nakahinga ng maluwag si Angela nang wala na siyang paningin ng mga ito. Papanhik sa hagdan ay nasilip na niyang ina na nasa balkonahit kausap ang dalawang matandang babae. Pinagpapasalamat niyang abala ito. Nakapanik siya sa kanyang kwarto nang hindi nito namamalayan.
Pagpasok sa kwarto ay agad siyang humiga sa kama't niyakap ang unan. Nangangarap na tinuon niyang mga mata sa kisame. Ini-imagine na muli ay nahalikan siya ni Danny at hindi lamang sa mga labi kundi maging sa kanyang leg, dibdib. Napapikit si Angela kasabay ang isang buntong hininga. Dala ng pagiging inosente sa sexual na atraksyon ay nakaramdam siya ng hiya sa sarili sa isiping inaangkin nitong katawan niya. This is crazy. Bulong niya sa sarili. Ano pa bang meron si Danny at nagkakaganon siya? Sinubukan niyang siraan sa isip niyang binatilyo, ngunit wala siyang maisip na ikakasira ng mabuti nitong pagkatao. Pawang ang magagandang ugaling tong nangingibabaw at hindi niya maisip na makakain nitong gumawa ng anumang kalokohan. Pero ninakawan kanya ng halik, anang munting tinig sa likod ng kanyang isipan. At hindi ba kapangahasan yun? O Danny, napalakas ang bulong niya sa pangalan nito nang yakapin ng ubod higpit ang unan. Kung may buhay lang yon ay tsak na hindi na nakahinga. Limitadong kaalaman ni Angela sa scholarship program na isinusulong ng kanyang ama nang maupo itong alkalde sa isa sa mga bayan ng Laguna. Ang alam lang niya ay pinag-aaral nitong mga karapat-dapat na kabataang nanggaling sa mahihirap na pamilya. Kung sa bagay, kailanman hindi siya naging interesado sa larangang pinasok ng ama. Masyadong mahalaga sa kanyang pagiging pribado. Kaya nga hanggang maaari ay ayaw niya sumama sa mga social functions na dinadaluhan nito at ng kanyang mama kung may kinalaman yun sa politika. Nagsimula lang siyang maging interesado sa mga gawain ng ama nang dumating si Danny. At hindi na rin naman niya kailangang magtanong dahil ang lahat ng impormasyong nais niyang malaman ay kusa nitong sinasabi sa kanya. Alam ni Angela na pangarap ni Danny na maging isang abogado bago ito lumuwas para magpa-enroll sa Polytechnic University of the Philippines. May 2 araw na ang nakakaraan ay nagkaroon pa sila ng pagkakataong magkausap ng sarilinan. Kung sa bagay, sa muling pagpapahayag sa kanya ng damdamin, binanggit din itong siyang magiging inspirasyon nito upang marating ang mga pinapangarap sa buhay. Ang tanging niyang naipangako ng mga oras na yon ay ang kasiguraduhang malalaman na ni Danny ang kanyang sagot sa pagbabalik nito. Nagdaan pang mga araw na wala siyang nasa isip ko hindi ito. Ang bawat oras na lumipas ay naging kainip-inip para sa kanya at kung bakit naman nababagot na ay mas ginusto pa niyang magkulong sa kwarto at mangarap na kasama si Danny. Anhin na lang niya hilahin ang kamay ng orasan upang sumapit na ang Sabado. Angel, iha! Pinukaw na pagtawag ni Lola Soledad ang pagmuni-muni niya. Bumangon siya mula sa pagkakahiga sa kama at binuksan ang pintuan. What is it, Lola? I'm just checking on you, iha. Ilang araw ko nang napapansin na lagi ka nalang nagkukulong dito sa kwarto. May nararamdaman ka ba? Nothing, Lola, sagot niya. I'm just in love, that's all. At para saan ang matamis ng ngiti, ha? Tanong nito. Nahalata yatang sa pangiti niya ay kasamang ngumiti ang kanyang mga mata. I'm just glad to know that you love me, dahilan ni Angela. Ngumiti at niyakap siya. Oh, ang aking apo. Kailan kita hindi minahal, ha? Bueno, bago ang drama aalis na ako. May asikasuhin lang ako importanteng bagay. Take care, grandma. Pabiro pa niya sabi nang humalik sa pisngi nito. Nang wala ng abuela, ay muli na namang naghahari sa isipan niya si Danny. At muli din ay nangangarap na niyakap niya ang unan. Madilim na sa labas na magising si Angela. Nang tingnan niyang oras sa suot na relo ay pasado 6:00 na ng gabi. 4 na oras siyang nakatulog. Masyado yata siyang nahimbing. Kaya ba ganun kagandang kanyang napanaginipan na ikinakasal sila ni Danny at wala sandali na hindi nila pinagsaluhan ang tamis ng kanilang pag-iibigan. Inot-inot siyang bumangon at lumapit sa tokador. Sinuklay niyang kanyang buhok at tinali sa isang ponytail. Bumaba na siya upang huwag nang ipatawag pa ng ina. 7:00 isinisilbi sa bahay na yun ng hapunan. You're just in time for dinner, Angela. Sabi sa kanya ng inang inabutan niyang nakaupo sa sala at may kausap sa telepono. Hustong nakababa siya ng hagdan ng ibaba nitong odotibo. Dumating na bang Lola, Mama? Tanong niya at naupo sa tabi nito. She'll be late. Wala pa rin ang papa mo. Ang alam ko'y gagabihin din siya kaya tayong dalawa lang ang maghahapunan. Wala pa namang 7:00. Titingnan ko muna ang mga kabayo. Ipatawag niyo na lang ako kay Aling Maming. Okay, sabi nito't ngunit tinuon ng pansin sa binabasa. Patungo pa lamang sa kawadre nakaramdam na niyang tila may mga matang nakatitig sa kanya. Sinilip niyang maliit na bungalow na siyang tinutuluyan ng kanilang mga kasambahay ngunit wala naman siyang nakitang tao sa maliit na terasa.
Ipinagkibit ni Angela ang nararamdaman at diretso ng tinungong kwadra. Sindido ng 2 fluorescent lamp na nakabitin sa gitna nun. "Hello, Jackie," sabi niya nalapitan ng puting stalyon na regalo sa kanya ng ama. Hinimas-himas niya ito sa leg na halata namang nagustuhan ng kabayo, humaling hingit at nilapit ang ulo sa kanya. "Ako na lang sana si Jackie," anang pamilyar na tinig mula sa kanyang likuran. Gulat na napapihit siya paharap sa direksyong pinanggalingan noon. Nakita niya si Danny na nakangiting nakatayo malapit sa pinto ng kwadra. He was in his faded blue jeans, white shirt and rubber shoes. Ganon din ang ayos nito na umalis patungo sa Maynila. "Danny!" Bulalas niya na makabawi sa pagkabigla. Wala sa sarili na patakbo siya palapit sa kinatatayuan nito. Mabuti na lamang at napigil niya sarili sa pagnanais na yakapin nito dala ng labis na kasiyahan. "It's good to see you," sabi niya upang pagtakpan ng pagkailang. Nang makitang pilyong ngiting sumilay sa mga labi nito, saka pa lamang niya na-realize na masyado siyang nagbigay ng indikasyon sa tunay na nararamdaman. Nahihiyang pinagkiskis ni Angela ang mga palad habang hindi alam ang susunod na gagawin. Pumihit siya pabalik sa kinaroroonan ng kabayo, ngunit mabilis na nahagip ni Danny ang kanyang braso. "Sandali lang, Angel," sabi nito. "Sa palagay ko'y meron tayong dapat pag-usapan." "Tungkol saan, Danny?" Nagmamaang-maangan siya kahit malinaw na nauunawaan kung anong nais nitong ipakahulugan. "Nangako kang malalaman kung yung kasagutan sa pagbabalik ko." But I thought sa Sabado pang balik mo. It's only Thursday." "Maaga ako natapos sa pagpapa-enroll kaysa tumambay lang ako sa boarding house. Umuwi na lang ako dito. Inisip ko makakatulong pa ako sa mga gawain dito kaya hindi na ako naghintay ng Sabado." Tumango si Angela, tanda na naunawa ng ibig nitong sabihin. "Pero wag mong ibahin ang usapan, Angela. Ang usapan natin ay malalaman kung sagot mo sa pagbabalik ko. At nandito na ako. Wala ka ng dahilan para patagalin pang paghihirap ko." "Hindi pa ako nakakapagdesisyon, Danny." Dahilan niya, ngunit ang totoo ay natatakot lang siyang sabihing mahal na rin niya ito. Ang isiping magiging formal ang kanilang relasyon, oras na sagutin niya ito ay isang bagay na hindi pa niya alam kung papaano pakikibagayan. Kapag nagkataon ay ngayon niya lang mararanasan na magkaroon ng kasintahan. Nang tumitig siya sa mga mata nito ay nakita niya ang magkahalong lungkot at panlulumo. Nakadama siya ng awa kay Danny, subalit patuloy sa pagtatalong isip at kalooban niya. Maya-maya pa'y binitawan ng tong braso niya. Sa nangangalit na mga ngipin ay tumango ang binatilyo, ipinakita ng mga mata ang pagtanggap sa kabiguan. Isang matamang titig pa sa gwapong mukha nito at gumuho ang pader na pilit niyang pinagkukubli sa damdamin. "Oo na," sabi niya matapos magpawala ng isang buntong hininga. Akma na rin sana itong lalabas sa kwadra, ngunit biglang natigilan. His face lit up nang muli siyang balingan. Gumuhit sa mga labi nitong isang matamis na ngiti. Tila hindi nakapagpigil, niyakap siya ni Danny nang mahigpit at binuhat bago iniikot sa gitna ng kwarda. Muntik siyang mapatili sa pagkagulat, mabuti na lang at agad niyang natakpan ng kamay ang kanyang bibig. "Danny, ibaba mo ko!" Bulalas niyang malakas lamang ng kunti sa isang bulong. "Baka may makakita sa atin." Walang pagsidla ng tuwang nakita niya sa mukha nito. Magkagayon pa man ay tumalima ito sa kanyang sinabi. Nang may mabasya ay ang mga labi naman niyang pinuntirya nito. Hindi siya tumutol sa pagkakataong iyon, bagkus ay buong puso siyang gumanti ng yakap. Ninamnam ni Angela ang halik katulad sa isang masarap na pagkain at unti-unting naramdaman niya ang contentment sa kanyang kaluluwa. "Mahal na mahal kita, Angel." Bulong nito sa kanya na maghiwalay ang mga labi nila. Hindi pa siya nakarinig ng mga katagang sinabi na mas marubdob kesa doon. Pakaramdam niya ay maiiyak siya sa tindi ng emosyon. Hindi nga nagtagal at naghilam sa luha ang kanyang mga mata. Tahimik siyang napahagulhol sa dibdib nito. "O Danny," hinigpitan ni Angela ang yakap dito. Wala na siyang pakialam sa maaaring itong isipin at tsak niya hindi naman ito paglalaro ng kanyang damdamin. Uusipin na kaya isa siyang babaeng madaling bumigay. "Sumusumpa akong mamahalin kita habang buhay, Angel. Ikaw lang ang babaeng pag-aalayan ko ng aking mga pangarap, ng aking mga tagumpay. Wala na akong mamahalin pang iba." "Same here, Danny." Garalgal ang tinig ng sagot niya, habang sa kanyang puso'y batid niyang hindi na magbabago pa ang kanyang damdamin.